Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is atin pong pag-uusapan itong pagkukumpara ng mga Pinoy at mga netizen ng Miss Universe dito sa Miss Grand International. At ang posibilidad daw na baka maungusan na ng Miss Grand International ang Miss Universe sa mga susunod na taon. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Ating pag-uusapan kasi kagabi po is natapos na nga po coronation night nitong Miss Earth at kinurunahan po itong si Miss Australia, but hindi masyadong ganoon kaingay itong Miss Earth mga kapolitika dahil nga hindi naman ganoon kapasabog itong production nila. But wala na po tayong magagawa dyan kung ganitong estilo yung pasok sa kanila at ayaw na nilang mag-level up. So, nasa kanila na po yan. But yung ating pag-uusapan po ngayon, itong pagkukumpara nga ng Miss Universe dito sa Miss Grand International. Kasi until this time, mga kapolitika, ay sobrang tahimik pa rin po. Talagang akyat baba lang sila doon sa hotel at parang naka-quarantine itong mga kandidata. So, talagang marami sa mga Pinoy at mga netizen. At even nga yung mga Latinos, mga kapolitika, kasi nag-visit rin ako doon sa kanilang group. At nadi-disappoint daw si kanila. So, sana ang sinasabi nila ay hindi lang daw dito sa Mexico ginanap itong Miss Universe 2024 edition kasi mas maganda pa nga daw yung edition doon sa El Salvador, which I believe na okay naman, except na lang nga doon sa pagluluto-luto nila at yung bias dito sa kay Michelle D. But so far dito nga sa sa maganap sa Mexico ay parang naka-quarantine sila at doon lang sila sa hotel, at siguro kung wala itong mga vlogger na nagpo-promote ng kailang show ay baka sobrang tahimik nga talaga. At nai-report rin natin mga kapolitika na kung saan ay 50% ng shares ng Miss Universe ay naibenta na nga ni Jack Rotatif dito sa isang Mexican na businessman dahil nga lately lang 'di ba narinig natin na nagkaroon ng financial turmoil itong Miss Universe. So walang choice itong si Jack Rotatif kundi ibenta yung kalahati ng shares dito sa Mexican na businessman, which is napag-usapan na nga po natin doon sa ating previous na mga video kasi supposed to be mga kapolitika last year 'di ba dito sa El Salvador ginanap, which is baluarte ng mga Latinas. So para ma-divide naman yung mga audience ay dapat supposed to be dito sa Europe, sa Africa or sa Asia maggaganapin yung Miss Universe, but sa pa rin, sa baluarte pa rin ng mga Latinos kasi nga yung nakabili ng 50% ng share is isang Latino. So yung tanong na ma-overshadow na ba ng Miss Grand International itong Miss Universe sa mga susunod na taon? Mga kapolitika, ang masasabi ko ay meron pong posibilidad, most especially kung hindi pa rin magpapakita ng kredibilidad itong Miss Universe ngayong taon. So talagang ang mga Pinoy at yung mga netizen ay magta-transfer na dito sa Miss Grand International, which is I believe natatakot rin po dito ang Miss Universe kung kaya ngayon mga kapolitika ay nakikita natin na nagdadahan-dahan na itong si Jack Rotatif dito kay Chelsea Manalo. Okay, so makikita natin na nagda-divert na rin ang mga atensyon ng mga Pinoy at wala na rin masyadong kita dito sa kanilang mga butuhan kung kaya nga na-extend itong mga butuhan. So talagang masasabi natin na dumadaan sa financial struggle itong Miss Universe at this point. Kasi sa Miss Grand International ay wala naman tayong narinig na nagkaroon sila ng financial issues. So maybe mga kapolitika ay maganda ang pamamalakad or yung financial management ng MGI kung ikukumpara dito sa Miss Universe na kung saan naging laro na po ng pera at politika. So yung masasabi natin is may posibilidad talaga na ma-overshadow na ni Mr. Nawat itong Miss Universe. So ano ba yung dapat i-work out rin ng Miss Grand International kasi lately lang 'di ba maraming mga bansa ang nag-back out dito sa Miss Grand at pakunti ng pakunti yung nagjo-join sa kanila dito. I think more than 10 na po ang nagpahayag na kung saan is ayaw na nilang sumali dito sa Miss Grand International, which is hindi rin po magandang indication yun. Okay, but ang siguro ang i-workout dito ni Mr. Nawat mga kapolitika is iwasan po yung favoritism. Kasi 'di ba yung sinabi niya na play natin dito sa ating YouTube channel na kung gusto daw manalo ng isang bansa or ng isang kandidata ay kinakailangan na lumapit daw sa kanya, which means ay kinakailangan na maging sip-sip daw or kailangan na malapit ka sa kanyang loob. So yun po ang ibig sabihin ni Mr. Nawat, which I think mga kapolitika ito yung dapat na iwasan ng Miss Grand International para mapanatili yung kanilang credibility
kredibilidad kasi nga ngayon 'di ba naka-build up na sila ng momentum dito sa ating bansa at maganda na yung feedback ng mga Pinoy. So dapat sa mga susunod kasi nga marami ang nagba-back out. So kinakailangan siguro ang i-workout ni Mr. Nawat ay maging pantay-pantay at patas yung kanyang tingin dito sa mga kandidata. Okay? So far ito yung ating pinag-uusapan ngayon at yung komento ng mga netizen nga na bakit hanggang ngayon daw is sobrang tahimik pa rin ng Miss Universe. Ano ang inyong masasabi na kung saan may posibilidad daw at malaki ang tsansa na malalagpasan na ng Miss Grand International itong Miss Universe sa mga susunod na taon? Naniniwala ba kayo mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.